Pinakita mo na ang e-license mo, pero bakit hinuli ka pa rin? Ano-ano mga legal na paraan para iwas sa huli at impound ng ating motor? So, paano natin magagamit ang ating e-license habang nasa checkpoint at kilalanin ito ng ating otoridad na legal na basihan na lisensya? Una, ito ay isa ng batas at nailathala na rin sa ilang website ng gobyerno katulad ng website ng LTO, yan yung Land Transportation Office, at sa website din ng PIA o Philippine Information Agency. So ano ba talaga ang e-license at dapat ba itong kilalanin? Mas kilala ang EDL o Electronic Driver's License. Ito ang digital version ng physical na lisensya na in-issue ng LTO at mabubuksan lang ito sa LTMS portal ng LTO sa inyong cellphone. Kung wala ka pang e-license, mayroon na rin tayong video kung paano mag-register sa LTO online para magkaroon ka ng e-license. At ilalagay ko rin ang link sa description para pwede nyo nang panoorin anytime. So, paano naging legal ang e-license o EDL? Unang-una, nag-issue na ng Circular Memorandum ang Land Transportation Office. Ito ay tungkol sa recognition and use of electronic driver's license in LTO. Okay, so nag-issue na Memorandum Circular ang LTO at ito ang kanilang mga nilalaman. So balasahin natin yan, ang eligibility, process, and fees. Tingnan natin. Okay, so privileges, tingnan natin. Ayan. Section number 9. Holder of EDL shall have the same privilege and responsibilities.